Yan, magandang araw mga ka-Eddie. Nandito na naman ako So, dun nga sa comment ng video ko dati, may nag-comment doon na kung pwede raw makakuha ng tips kung paano yung tamang pagpe-feathering sa kalapate. So, ang pagpe-feathering yun yung pagbubunot natin ng pakpak para pagdating ng derby, hindi na sila maglalaglag ng dulong pakpak nila. So, ito, basic lang naman to kung sa katulad ko na veterano na sa pagdating sa kalapate sa pagkakarera. So ito tulong ko din sa newbie yung mga ngayon pa lang nagkakalapate. Yan. So pakita ko lang yung kalapate ito. Yung kalapati natin may pakpak yan ito. So itong maliliit na to tawag natin dito secondary flights. Kasi ito mahahaba na to, yun yung tinatawag nating primary. So ang ginagawa lang dito, kailangan marunong kayo magbilang. Kasi ang unang mabubunot sa kalapate na pakpak ito. Pag yan nabunot, tutubo yan after 1 month. Tapos pag tumubo na yan, pagdating niya ng mga 2 inches or 2.5 inches or 3, malalaglag naman yung kasunod niyan, ito. So another 1 month ulit yon. So ang pagbibilang ganito. Kung halimbawa, nandito na yung laglag niya. So ibig sabihin may 4 na lang siya na buwan na natitira. Ito, 1, 2, 3, 4. Ayan. So ang gagawin nyo, para hindi siya abutin sa karera ng paglaglag, itong dulo na to, gugupitin nyo lang to. Itong dulo na to, gupitin nyo. So kahit ganyan lang kaiksi. Ayan. So ginagawa ko, sabay na yan, dalawa, sabay. After 1 week, saka nyo bubunutin. Bunutin niyo yung ginupit nyo, Ang ginagawa ko, sabay ko nang tinatanggal. So may natitira siyang 8. Pero depende na rin pala. Kasi baka pag dinalawa nyo, naandito na yung bunot. So after ng mag 3 inches na haba, malalaglag din yon. So ibig sabihin, 3 yung mawawala sa kanya. So diskarte lang ang gawin nyo. Importante yung feathering kasi sa karera. Kasi pag di ka nakapag-feathering, pagdating ng duluhan, malalaglag tong dulo. So, siyempre, psychological effect sa handler nun, parang medyo magiging
Ito nga pala, may tip pa akong isa. Pagka ang ibon ko naglulugon, ito tulad nito, mayroon akong kalapati na naglulugon. Ayan. Yan, lugon yan, pati yung kanyang katawan, lugon. Yan. So, ginagawa ko dito, tinataasan ko yung protein niya. Tapos, ayan, kita nyo, naglulugon siya. Ayan. Tapos, kung hanggat maaari, araw-araw ko siyang tinutubog sa tubig. Kumbaga, pinapaliguan ko siya para mabilis magbihis yung kalapate. Ganun lang ginagawa ko. Mataas ang protein, tapos lagi ko siyang pinapaliguan. Mas mabilis siya nagbibihis kumpara dun sa hindi nyo pinapaliguan palagi or mababa ang bigay ng protein. Ayan. Salamat mga ka-Eddie. Dadagdag ko na rin pala kapag ganitong nag-uulan, nagbibigay ako ng isang inumin na nagbibigay sa kanila ng maraming good bacteria. Para kung sakaling makatuka sila ng may bacteria, mas marami yung live bacteria or good bacteria na lalaban dun sa bad bacteria na na-take nila. So, ayan ang ibon. Kapag healthy yan, dilat na dilat ang mata niyan sila. Ayan. So, isang tip ko ulit sa inyo yun. Kasi nga, hindi ako masyado sa gamot o yung tinatawag na prevention. Pinapalakas ko lang yung immune system ng kalapati. Sila mismo ilalaban sa kung ano man yung organism na papasok sa kanila na makakasama sa kanila. Taasan nyo lang yung good bacteria ng katawan nila. Magiging safe yan. Salamat mga ka-Eddie. 2,000 years later. Congrats nga pala sa'yo, Boy Kise ng Sidiloan, Laguna. Joselito Dinglasan, JMC Brothers Slope. Kino-congrats kita kasi nakapagpauwi ka ng ibon, ng alpas ng Masbate. Kasi alam naman natin na napakahirap magpauwi nun dahil halos maghapon na nag-uulan. Yan, congrats. Sa unang laro mo, nagiging maganda na kagad ang iyong performance. Pagpatuloy mo lang yan, congrats kasi